Samantala, nagsosorry na si Atty. Vitaliano Aguirre kay Senadora Miriam De Belso Santiago, pero wala raw siyang babaguhin sa kanyang nagawa. Gusto lang daw niyang maiwasto ang pagtrato sa prosecution. Nakatutok si Sherian Torres. In my entire career as an RTC judge, malakas ang ebidensya namin kasi 8 ang krimen niya. Good grief! That is contempt of court! A private member of the prosecution panel is hereby cited for contempt. Ni sa hinagap di raw naisip ni Atty. Vitaliano Aguirre II na mangyayari ito kahapon sa impeachment trial. Nagtakip lang daw siya ng tenga para raw di marinig ang masasakit na salita ni Senadora Miriam Santiago na halos araw-araw daw nilang minimeryenda. Kahit pa na cite for contempt, wala raw pagsisisi si Aguirre. I know that I did a little wrong in doing that, and I admit that. But sometimes you have to commit some mistakes or a little wrong, o kaya naman just to get your message across. Hindi ko maaaring planuhin yun. Alam mo kung bakit. Kasi I'm not scheduled to go to the podium or to act as to present a witness or to assist the witness. Kasi nandun lang ako to assist Atty. Mamaril. Atty. Mamaril, yan ang kasama namin under Kong Dasa. Alam daw ni Aguirre na posibleng mapansin at maparusahan siya ng mga senator judge sa ginawa niya. Pero kailangan daw niya umaksyon para maitama ang trato sa prosecution panel. Kasi ang pag-berate naman niya sa prosecution lang. I never heard her berate the defense. I just want to give a message to the other members of the impeachment court that somebody has to give a message to her na to tone down. Handa raw si Aguirre ang tanggapin ang parusa na inaasahan daw niyang di naman magiging ganun kabigat. Kinausap na raw ni Aguirre si Deputy Speaker at Prosecutor Raul Daza para magsabing magbibitiw na siya bilang private prosecutor. Bagamat malaki raw ang panghihinayang niya dahil gusto pa naman sana niyang ma-cross-examine ang mga ihaharap na testigo ng depensa. Ngayong hapon, gumawa na si Aguirre ng 2 sulat. Una, ang liham ng pagbibitiw sa prosecution panel. At ikalawa, ang pagpapaliwanag at pagsasorry sa impeachment court na ipapadala na lang daw niya roon dahil banned na siya sa Senado. I could be a liability now to the prosecution rather than an asset. I'm going to apologize to the impeachment court because I said that hindi naman tama yung lahat ng ginawa ko. Bago matapos ang interview ng GMA News, nag-iwan si Aguirre na mensahe para sa prosecution panel at kay Senadora Santiago. I hope that the prosecution will understand what I have done, that in my own little way I did it to benefit the prosecution. To Senator Miriam Santiago, I'm very sorry if we hurt your feelings. That's all. Nagpasalamat din si Aguirre sa mga taong nakikiisa sa kanyang paniniwala. Di raw niya inaasahang maraming natuwa sa kanyang ginawa. Magpo-focus na lang daw si Aguirre sa 3 kaso na hawak ng kanyang tanggapan. Ayaw na rin daw niyang patulan ang pasaring ni Senadora Santiago na baka raw may mental disorder si Aguirre. Kanya-kanyang expertise yan Ayaw niya na itong anahan. Kaya ayaw ko ng patulan yan. Sherian Torres, Nakatutok, 24 Oras.